Puwedeng ang reason mo is ayokong maging habang-buhay na OFW. Kapag ikaw ay walang ipon, siyempre habang-buhay kang nasa abroad dahil meron kang sinusuportahan na pamilya. Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. In this video, magbibigay ako ng 5 tips kung paano makakaipon ng mabilis. Tip number 1, kailangan may disiplina ka. Lahat naman ng success nagsisimula sa disiplina. Sabi nga ni Jim Rohn, discipline is the bridge between goals and accomplishment. Kung gusto mong pumayat, kailangan disiplinado ka sa pagkain ng tama at pag-e-exercise. Ganon din sa pag-iipon, kailangan disiplinado ka. Madalas, walang naiipon kasi hindi tayo aware na mali pala yung ginagawa natin. Ang ginagamit pala natin is wrong saving formula. Pagka-receive mo ng income, pagka-receive mo ng salary, ang unang binabawas mo ay yung mga bills, yung mga gastos natin, and napapasama rin dyan yung mga wants natin. Hinuhuli natin yung savings natin, kaya madalas walang natitira. Madalas wala tayong ipon at minsan pag na-overspend pa tayo, utang, negative. Kung gusto mo makaipon ng mabilis, dapat correct saving formula na ang gagamitin mo. Pagka-receive mo ng income, una mong ibawas yung 10% tithes, ito yung donation sa church. 20% savings, una mong ibawas yung savings mo bago yung expenses at yung mga luho. Pagkasyahin mo yung 70%, i-budget mo yun. Kung hindi mo pa kaya yung 20%, pwede naman magsimula ka sa 5%, 10%, or 15%. Ang importante, magsimula kang disiplinahin mo ang sarili mo. Kailangan regularly nakakapagtabi ka, every payday. Ano pa ba yung mga paraan para makaipon ka? Unang-una, ilista mo yung mga bibilihin mo. Kapag pupunta ka, lalo na sa grocery, kailangan may listahan ka. At kailangan yun lang ang bibilin mo. Kasi kapag wala kang listahan, pwedeng bumili ka ng mga hindi mo naman kailangan, yung tinatawag na impulse buying. Kagaya ng bibili ka ng chocolate, bibili ka ng soft drinks, or ng mga chicherya. Bawasan mo rin yung pagkain mo sa labas. Hindi naman ibig sabihin yan, hindi ka nakakain sa labas. Take note, bawasan lang. Kasi nga, for example, kung bibili ka ng pasta sa fast food or sa restaurant, 50 pesos yan to 500 pesos. Isang plato lang. Pero kapag ikaw ay nagluto sa bahay, yung 300 pesos mo to 500 pesos, buong pamilya na yung makakain. Para madisiplina mo yung sarili mo na mabawasan yung madalas na pagkain mo sa labas, kailangan isipin mo na mas lalong lumalaki ang expense mo kapag kumakain ka sa mall or sa labas. For example, juice. 40 pesos yan to 100 pesos pag sa mall mo binili or sa restaurant. Pero kapag sa bahay, pwedeng 20 pesos lang yan. Bakit ba mas mahal sa mall or sa mga restaurant? Siyempre, meron silang binabayaran na rent. Meron silang pinapasweldo na tao. Gumagastos sila sa maintenance and electricity. Para mas madisiplina ka, ilista mo yung lahat ng kinikita mo at lahat ng ginagastos mo. Yung tinatawag na monitoring. Kapag nililista mo yung mga gastos mo, nalalaman mo kung saan ka gumastos ng sobra-sobra. So for example, sa food, nalaman mo na this month, ang laki pala ng ginastos mo sa food. So next month, magiging mas maingat ka na sa paglabas ng pera. Kapag nilista mo yung kita mo at gastos mo, marirealize mo din na ang dami mo palang pinagkakagastusan pero isa lang yung source of income mo. Limited lang yung income na pumapasok sa'yo. Kaya syempre, kapag nakita mo yung ganyan yung sitwasyon mo, pwedeng mag-isip ka ng part-time business mo or part-time career mo para hindi lang limited yung income mo. Kaya importante rin yung may backup career ka kasi kapag nawala yung salary mo, paano na yan? Tuloy-tuloy ang
expense mo or gastos. At para madisiplina mo ang sarili mo, kailangan bumili gamit ang cash. Hindi pwedeng puro credit card ang ginagamit mo. Kasi kapag cash ang gamit mo at gumastos ka ng 5,000, mas mararamdaman mo, mas masakit kapag naglabas ka ng cash na 5,000 kesa kinaskas mo lang yung credit card mo na worth 5,000. Kasi kapag credit card ang gamit natin, hindi natin nararamdaman na padagdag na pala na padagdag ang utang natin or nag-overspending na pala tayo. Sabi nga ni Brian Tracy, self-discipline is the ability to do what you should do, when you should do it, whether you feel like it or not. Sa umpisa, mahihirapan ka mag-ipon. Sa umpisa, mahihirapan kang disiplinahin yung sarili mo. Lalo na kung tatawagin ka pang kuripot. Pero tandaan mo, majority na mga yumaman, nagsimula sila sa disiplina. Kagaya ni Henry C. at John Gokongwei. Tip number 2, focus on the reward. Maraming nag-ipon pero after 6 months or after 1 year na makaipon sila, ginastos din nila yung naipon nila. So, back to zero. Makakaipon, gagastusin, makakaipon, gagastusin. So, laging zero balance pa rin. Sa pag-iipon kasi, kailangan nakafocus ka sa reward. Ang pinakamahirap at pinakamatagal na period dyan is yung first 10,000. Bakit? Kasi dito mo palang binibuild yung disiplina mo sa sarili mo. Sabi nga nila, pinakamahirap yung first million. After that, madali na. Totoo po yun. Kaya, kung nahihirapan ka mag-ipon ngayon, kung natatagalan ka ngayon sa growth ng pera mo, isipin mo yung reward. Magbibigay ako ng halimbawa para mas maintindihan nyo. Si Gerald and Edward, mag-office mate sila. Pareho silang manager. Ang unang kinausap ng boss nila ay si Gerald. Sabi ng boss niya, Gerald, bibigyan kita ng additional workload. Pero walang dagdag sa sweldo. Pero at the end of the year, meron ka sa aking bonus aside sa 13th month mo. Okay si Gerald kasi meron naman palang reward at the end of the year. Si Edward naman yung sumunod na kinausap ng boss nila. Sabi ng boss niya, Edward, bibigyan kita ng additional workload. Walang dagdag sa sweldo ha. And then, diniscuss na ng boss niya yung additional workload niya. Dahil hindi nasabi sa kanya yung reward or bonus, at the end of the year, malungkot si Edward kasi ang iniisip niya yung additional workload. Nakita niyo yung difference? Si Gerald, excited siya kasi meron siyang nilulook forward na reward. Si Edward, hindi siya excited kasi hindi niya nakikita, hindi niya alam na may reward. Ganon din sa pag-iipon. Kapag alam mo na meron kang reward at the end of 5 years, after 10 years, or after 20 years, magiging excited ka mag-ipon. Kaya para makaipon ka ng mabilis, kailangan meron kang right mindset at long-term perspective. Kung kaya mong makaipon ng 8,000 a month, in 12 months, meron kang 96,000. Isipin mo, mag-focus ka dun sa reward. Paano pa pag nag-invest ka? Mas malaki pa sa 96,000 yung pwede mong maging reward. Kung ang iniipon mo naman ay para sa education fund ng anak mo, isipin mo na kapag siya ay magka-college na, dahil nakapag-ipon ka, ang reward nun, pwede siya makapag-aral sa gusto niyang school at sa gusto niyang course. At syempre, isa sa reward, kapag ikaw ay nag-iipon, mas okay ang relationship niyo mag-asawa kesa nag-aaway kayo dahil sa finances. At syempre, ang isa sa pinakamagandang reward, kapag ikaw ay nakakaipon, meron kang freedom. For example, kung gusto mo magkaroon ng time freedom, kung gusto mo magsimula ng negosyo, kung may ipon ka, magagawa mo yan. Para maging excited ka rin sa pag-iipon at para mas malaki din ang maipon mo, kailangan during the process, during the time na nag-iipon ka, bigyan mo rin ng reward ang sarili mo. So, pwedeng bumili ka ng milk tea kapag na-hit mo yung target na savings mo. O kaya naman na-hit mo yung target mo na savings na 100,000 in 1 year. So, pwede ka mag-travel para reward mo naman sa sarili mo. Tip number 3, para makaipon ka na mabilis, kailangan increase mo yung income mo. Kung ngayon nakakapag-ipon ka galing sa sweldo mo na 3,000 a month,
edi mas malaki yung maiipon mo at mabilis kang makakaipon kung meron kang other projects. For example, pag weekend, pwede kang mag-freelancing. O edi meron kang 5,000 a month na additional savings. Or pwede ka ring mag-part-time business. So, ang sample natin dito, meron ka na namang additional 5,000 a month na pwedeng masave. Paano mo mai increase ang income mo? I-maximize mo yung talent mo. Gamitin mo yung talent mo like singing and dancing. Miss Roan, paano yan? Wala po akong talent. Okay lang yan kasi ako po, hindi rin ako magaling kumanta at sumayaw. Pwede mong i-develop yung skill mo. Kasi ang skill, naaaral po yan. Kagaya ko, ang isa sa inaral kong skill ay ang paggawa at pag-edit ng video. Kung wala kang talent, kung limited lang ang budget mo, pwede mo namang i-maximize yung very important asset mo, yung time, maging productive ka. Pwedeng every weekend, meron kang part-time job or part-time business na ginagawa, kesa yung nanonood ka lang ng TV or naglalaro ng games. Tip number 4, para makaipon ka ng mabilis, kailangan mag-invest ka. Dito natin makikita sa financial calculator table ang difference kung ikaw ay nag-iipon lang sa unan, sa alkansya, or sa savings account, at kung ikaw ay nag-iinvest. Kung ikaw ay nag-iipon ng 1,000 a month, after 30 years, meron ka lang 360,000. Pero kung nag-iinvest ka, sabihin na lang natin kumikita ng 12% per year, after 20 years, meron ka na agad almost 1 million. Kung 2,000 a month naman ang iniipon mo, nakatago lang sa unan yan or sa piggy bank, in 30 years, meron kang 720,000 lang. Pero kung naka-invest yan, yung 2,000 a month mo, in 15 years, almost 1 million na. Yung 3,000 a month mo, in 30 years, 1 million lang kung nag-iipon ka lang sa savings account. Pero kung naka-invest yan 3,000 a month mo, halimbawa, kumikita ng 12% per year, meron kang 1.5 million. Yung 6,000 a month mo naman, kapag nang iniipon mo lang, in 15 years, meron kang 1 million. Pero kung naka-invest yan, in 10 years, meron ka na agad almost 1.4 million. Yung 10,000 savings mo, in 10 years, 1.2 million kung maliit ang kita or interest. Pero kung naka-invest, 2.3 million agad yan. Yung 15,000 savings mo, 900,000 lang in 5 years. Pero kung nakapag-invest ka, 1.2 million yan. Ganon din yung 20,000 savings mo. 1.2 million lang yan in 5 years. Pero kung nakapag-invest ka, 1.6 million yan. Napaka-importante na matuto tayong mag-invest para yung iniipon nating pera, mas mabilis nating mapapalago. And tip number 5, ang pinaka-importante, alam mo yung why. Alam mo yung reason bakit ka nag-iipon. Isa sa mga reason ko kung bakit dinisiplina ko ang sarili ko at nag-ipon ako dahil ayoko nang maging empleyado. Sabi nila, kapag empleyado ka, you're living from paycheck to paycheck. Magtatrabaho ka, kikita ka, gagastos ka. Magtatrabaho ka uli, kikita ka, at gagastos ka. Nakakapagod po kapag ikaw ay nasa rat race cycle. Pwedeng ang reason mo is ayokong maging habang buhay na OFW. Kapag ikaw ay walang ipon, syempre, habang buhay kang nasa abroad dahil meron kang sinusuportahan na pamilya. Pwedeng ang reason mo naman, ayoko nang laging nakasanla ang ATM ko. Mahirap kapag ikaw ay nabaon sa utang. O kaya naman, pwedeng ang reason mo, kaya ka mag-iipon dahil ayoko nang tumanda na walang ipon. Again, mahirap po na maging pabigat tayo sa ating pamilya at hindi din natin alam kung sino ang aasahan natin pag tayo naman ang nangailangan. Again, paano makaipon ng mabilis? Una, kailangan may disiplina. Pangalawa, focus on the reward. Para tuloy-tuloy kang makaipon, kailangan nakafocus ka sa reward. Third, increase income. Para mabilis kang makaipon, kailangan dagdagan mo yung source of income mo. Fourth, mas mabilis kang makakaipon, mas mabilis mag-grow ang pera mo kung nag invest ka. And lastly, know your why. Kailangan alam mo yung reason or dahilan
kung bakit ka nag-iipon. To know more about savings, investment, and online business, visit www.1millionclub.com. You may also email me at roan.capistrano@gmail.com. You may also contact me at 0926-800-8685. If you have any question, mag-message ka lang sa baba, or kung ano yung nagustuhan mo sa 5 tips na binigay ko, i-comment mo lang sa baba. Para ma-build mo ng tama ang financial foundation mo, start with Kaiser. Sa Kaiser, meron ka ng healthcare, life insurance for 20 years, at meron ka pang investment. To know more about Kaiser, check the link below or go to bit.ly/Kaiser Investment. And to request proposal, check the link below or go to bit.ly/Kaiser Proposal.